Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Dito dapat natin makita na ito ay tumutukoy sa kaligtasan. Kaya't ang idea na ang kaligtasan ay matatanggap mo lamang sa pasimula ng iyong pananampalataya ay hindi biblikal. Dahil dito, sinasabi ng Panginoon na after mong tumanggap ng kaligtasan, mayroon pang kaligtasan na dadating pa. Okay? At ang sinabi, ang magtiis hanggang sa wakas, siya yung makakatanggap ng kaligtasan. At ang talatang ito, kung ating titignan ang pananalita ng ating Panginoon, ang dahilan kung bakit niya sinabi na magtiis hanggang sa wakas ay dahil alam ng Diyos, alam ng Panginoon na hindi magiging madali ang ating paglalakbay. Kung inaakala mo na ang buhay ng isang mananampalataya ay walang hirap, puro saya, yan ay isang immature na pagkaunawa sa buhay ng isang mananampalataya. Dahil sa panawagan pa lang ni Kristo sa Luke 9 verse 23, yan ay everyday, constant struggle between you and yourself. Kaya ang sabi niyan, kung gusto mong maging tagasunod ni Kristo, tanggihan mo ang iyong sarili. At yan ay hindi madali yan. Mahirap gawin yan. At darating ang point na iyan ay napakahirap gawin. Pero ang panawagan ng Panginoon, deny yourself. Kaya't ang paglilingkod ay hindi dinisenyo ng Diyos para maging madali. Kaya't ang panawagang ito ay paglalarawan ng mga bagay na magiging kalagayan ng buhay ng isang mananampalataya. Anong kalagayan ito? Isang kalagayan na kailangan mong magtiis. At again, ito po ay dapat maunawaan natin. Kailangan natin ng endurance. Kailangan natin ng pagtitiis dahil ang panahon ay magiging pahirap ng pahirap. Kaya kung ikaw ay isang mananampalataya at ang akala mo ang pagsubok, ang pagtitiis ay hindi dapat sa isang buhay ng isang mananampalataya, maiisip mo na ikaw ay bigo, na ikaw ay pinabayaan ng Diyos. Kaya mahalaga sa isang mananampalataya na magkaroon siya ng tamang pagkaunawa. Dahil pag hindi, mabibigatan siya sa mga bagay na hindi naman dapat nabibigatan. Kaya kapag ikaw ay isang mananampalataya, dumadanas ka ng pagsubok, tatanungin mo, Panginoon, bakit ako dumadanas ng pagsubok? Panginoon, bakit ako dumadanas ng hirap? Yan ang labanan. Yan ang labanan. Kaya kung ikaw, wala kang malay sa pagdadaanan mo, mahihirapan ka. Para kang gusto mong maging engineer. Hindi mo alam na may puro math ang iyong magiging pagsubok. Pagka nasa college ka na, nag-aaral ka maging engineer, bakit puro math? Hindi mo alam. That is the journey. That is the struggle. Iyan ang iyong lakbayin eh. Ang kasama sa lakbayin natin yan, ang pagtitiis, ang hirap. Kaya, ang paalala sa atin ng Panginoon, ang paghihirap, ang tiisin, ang pagsubok, kasama yan sa journey mo. At pag iyan ay napagtagumpayan mo, if you endure that journey, ang sabi, will be saved. Maliligtas ka. Kaya ang paalala ng ating Panginoong Jesucristo na magtiis, ito ay ang pagtitiis ay hindi paghihintay na walang ginagawa. Ito ay pagsusumikap na hindi sumuko. Kaya kapag madali ang isang bagay, hindi sinasabi, magtiis ka dyan sa buffet, magtiis ka dyan sa magandang hotel. Hindi mo sinasabi ang pagtitiis sa magandang bagay. Ang pagtitiis ay palaging naka-associate sa mahirap na bagay.
Kaya ang pagtitiis po, ito'y hindi walang ginagawa. Hindi, titiisin ko lang, nakaganto lang ako. No, hindi. Ang pagtitiis, ito'y pagsusumikap na huwag bumagsak. Okay? At ang paglilingkod po ay ganyan. Kung akala mo ang paglilingkod ay puro butterfly and chocolates, hindi. Inilarawan ng paglilingkod. Tignan natin sa 2 Timothy chapter 2 verses 3 to 4. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Kaya ang buhay na ito ay inahilintulad sa pagiging sundalo. Kaya tayo ay nasa isang pakikipagbaka. Hindi madali ang buhay na ito. Meron tayong kalaban at tayo ay nasa pagsasanay. Kaya kapag ikaw ay sundalo, ngayon ang idea ng sundalo ay halo-halo na eh. Dahil pwede kang sundalo pero nasa office ka lang. Dati hindi. Pag sinabing sundalo, handa kang makipagbaka, handa kang makipagsakitan sa iyong kalaban. At ito ang paghahalintulad sa atin. Kahit kailan, in fact, araw-araw paglabas mo ng bahay mo, handa kang makipaglaban sa kaaway. Nandyan ang kaaway. Kaya ang buhay ng isang mananampalataya ay hinalintulad sa isang sundalo. At sa verse 5 ng 2 Timothy chapter 2, ganito ang sabi, at kung ang sinuman ay makipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban akong makipaglabang matuwid. Ang buhay naman na inhalintulad sa paglilingkod ay katulad ng isang atleta. At kung akala mo, nakikita mo yung mga athletes natin na maraming endorsement, madaming commercial. Kala mo madali, masarap ang buhay ng isang atleta? Hindi. Pag titignan mo ang disiplina na meron sila, mahirap. Panoorin mo ang training ni Pacquiao. Pag nasa paghahanda siya sa laban, tignan mo yung mukha niya, sakit na, pagod na. Tignan mo ang disiplina sa pagkain nila Carlos Yulo, nila ng mga athletes natin na sumasali sa Olympics. Tignan mo ang kanilang disiplina. Mahirap. Napakadaming i-deny sa sarili. Gustong kumain ng crispy pata, gusto kumain ng sisig, kaso hindi pwede. Gusto kumain ng chocolate, gusto ng milk tea, kaso hindi pwede. Bakit? Kailangan yun sa kanilang disiplina eh. Kaya ang buhay ng isang mananampalataya ay hindi madali. Dapat mapunta ito sa ating pagkaunawa na tayo ay nasa pakikipagbaka, nasa pakikipaglaban, katulad ng isang atletang naghahanda sa Olympics. Kapag naghahanda ka sa Olympics, hindi ka pwedeng kung ano gusto mong kainin. Meron kang nutritionist na magsasabi, ito lang dapat mong kainin. Ganitong oras dapat tulog ka na. Ganyan katindi ang mga atleta. At ang sabi sa Hebrews 10 verse 36, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako.